nang nagsimula ang taping ni Sarah sa kanyang bagong teleserye sa ABS-CBN, ang Sarah the Teen Princess. Kahit na pasado alas 11 na ng gabi, nakauwi si Sarah sa kanyang bahay mula sa kanyang rehearsal. On time pa rin siya sa taping, kahit sa Tagaytay pa ang location nito. Ilan na ba anak mo? 4 na, sus ko sa... Nasa rehearsal pa rin ang kanyang isip. Tuloy pa rin sa pag-e-ensayo ng dance steps at mga kakantahin sa kanyang concert. Ready? 5, 4, 3, 2. Action! Para sa direktor ng teleserye na si John Lazatin, wala raw ibang pwedeng gumanap na teen princess kundi si Sarah lamang. I really wanted to work with her. It's Sarah or nothing, and yes, I won't deny this. If she were not able to do the project, kung di ako pala rin na makatrabaho siya, I would scrap the project and probably start from scratch and think of another project. Baguhan pa lang si Sarah sa mundo ng showbiz, pero hindi siya nahuhuli sa pag-arte. She's not here to prove anything, but to me, she just reconfirmed my impression na marunong siyang umarte. Hindi mapapahiya ang mga tao sa level of talent that she has. In fact, I think ang mangyayari dito sasabihin nila ng gano'n na, oo nga, deserving siya. Patuloy na ang pagkinang ng bituin ni Sarah. Pero sabi nga, ang punong mabunga ay siyang laging binabato. Nag-uumpisa pa lang siya, nakaabang na ang mga kontrobersiya. At ang unang pinuna kay Sarah, hindi ang kanyang pag-arte, kundi ang kanyang ilong. Ito nakakatawa, nagpagawa na daw ako ng ilong. Kasi sa isang music video ko, si Mama Rudy Adriatico, sobrang galing niya mag-makeup, tapos parang mapapatangos niya yung ilong mo. Kaya yun, natangos na ilong ko doon, tapos sabi nila, nagpatangos daw ako. Hindi naman yun, malaki pa rin. Pati mga magulang ni Sarah di raw pinalampas ng intriga. Tungkol sa mami ko, saka sa daddy ko na nagpapakasasa daw po sila sa mga kinikita ko. Siyempre, totoo po, binibigay ko sa parents ko yun. Kaya nga po akong tatrabaho para sa kanila. Yun po, pero hindi po totoo na, yun nga po, hindi nila daw ako pinapakain. Halos, na nga lang parang sinusubo na nga sa akin yung pagkain, ganun po. Marami yan, marami pa rin, hindi ko pa naalalagay. Nakausap namin si Mang Delphine, ang tatay ni Sarah. Hindi siya apektado sa kontrobersiya na nagpapakasasa daw sila sa kinikita ng anak. Katunayan, nagpatayo sila ng simpleng salon at butik para kay Sarah sa may Sampaloc, Maynila. Paano sasabihin sila ang nakinabang sa kinita ng anak, gayong labas pa lang ng salon at butik, pangalan at mukha ni Sarah ang nakalagay rito. Pinaghirapan namin para kay Sarah. Para nakikita niya yung mga pinaghihirapan niya sa trabaho niya. Pati ang pagiging bahagi ni Sarah sa ABS-CBN, pinagpiestahan ng chismis. Marami ang nagulat sa paglipat daw ni Sarah Geronimo sa ABS-CBN. Nakilala kasi siya sa Star for a Night na napanood sa ibang istasyon. Lumalabas na rin siya sa iba pang programa ng kabilang istasyon. May mga artikulo ring lumabas na nagsasabing wala raw siyang utang na loob at iniwan niya ang istasyong nagbigay daw sa kanya ng pangalan. Fairness naman to GMA, she was not contracted by GMA. She was contracted by Viva to do Search for a Star kasi is a co-production with GMA7. So her contract was with Viva, not with GMA. So yung mga sinasabing she quit GMA and all of it isn't true. Viva ang namamahala sa career ni Sarah. Pero hindi raw siya exclusive contract star sa kabilang network. Hindi po ako nag-sign ng contract sa kanila. Sa Viva po ako na-assign ng contract. Ayun po, kaya hindi po ako lumipat. Kasi wala pa naman po akong permanent na
home. Channel 2 gave a very, very good offer, which is in line with Viva's vision of her career. And so Viva accepted the offer. Kamakailan, ipinakilala si Sara sa ASAP para maging kapamilya sa nasabing variety show. Isang soap opera ang inihain sa kanya at bida kaagad si Sara. Sabi ng mga fans, siya raw ang ipinalit sa iniwan ni Jolina. Kaya't di maiwasang may magtanong tungkol sa kakayahan ng isang baguhang tulad niya. Hindi maiwasan yung may magtanong, may mainggit, may magtaas ng kilay kung bakit siya ang napili, kung bakit napili si Sara, ano bang Kenya, may talent ba siya and everything, ano. I just felt she had that magic. And with that, when I first met her, we did a workshop, briefly, an afternoon workshop. Come the time na nagkaroon na kami ng taping day, hindi ako napahiya sa sarili ko. Sa dami ng mga commitment ni Sara, kinailangan niya munang ihinto ang kanyang pag-aaral. Hanggang third-year high school lamang si Sara sa University of Santo Tomas. Naiinis na po sa akin yung mga teachers kasi lagi akong absent. Tapos, ayun, halos bagsak na ako sa lahat ng test namin. Wala talaga ako masagot. Yun po. Kasi hindi ako makapagpasa ng mga projects. Sa gitna ng kasikatan ngayon ni Sara, may mga bagay na dapat isakripisyo kapalit ng katanyagan. Gusto ko po. Kung maaari nga po sa regular mag-regular schooling nga po ako. Pero home study na lang po yata. Pero inaayos pa. Dumating na ang pinaka-aabangan na araw ni Sara, ang kaniyang pang-apat na major concert. Punong-puno ang Aliw Theater ng mga tagahanga ni Sara. Marami ang nagsasabing si Sara ang susunod na Regine Velasquez. Si Regine ang kanyang idolo. Malaki raw ang utang na loob niya kay Regine, kaya naman alay niya ang kanyang tagumpay sa Songbird. Masayang-masaya si Sara ng gabing yun. Humirit pa ng isang kanta ang mga manunood. Hindi napigilan ng mga taong mapatayo sa sayang na ibigay sa kanila ni Sara. At ang tagumpay na ito ni Sara ay alay niya sa lahat ng taong nagdala sa kanya sa inaasam na tagumpay. Hindi napigilan ni Sara ang mapaluha sa hirap pagkatapos ng kanyang concert. Pero ang mga sakit at hirap na ito ay napalitan ng ngiti at kaligayahan dahil sa mainit na pagtanggap sa kanya ng kanyang mga tagahanga. Peace na. Napapa ako, excited naman. Bata pa si Sara, marami pa siyang pagdadaanang pagsubok. Marami pa siyang kakaining bigas. Pero handa siyang harapin ang mga ito, lalo pat ang kapalit ay ang pangarap na bituin na matagal niya nang inaabot.